First-time voter ka ba or naghahanap ka ng refresher kung paano nga ba mag-vote this coming midterm elections? Then, panoorin mo itong video ito para tayo ay sumakses step by step. Let's go! Ito ang mga kailangan gawin this midterm elections kaya pwede mong i-pause ang video. This midterm election, tayo ay boboto para sa Senate, Congress, and local councils. Step 1. Choose your best fighter. Yes guys, kailangan natin malaman kung ano ba yung mga background, yung mga platform ng iboboto natin kasi this 2025 talagang lamang ang may alam. Hindi sapat na ang isang kandidato ay sikat, nakikita natin sa TV, sa ads, but ang pinaka-importanting question is that sila ba ay competent at meron ba silang magagawa para ma-improve ang ating bansa. As part of the Senate, sila ang gagawa ng mga batas para sa Pilipinas. Kaya napaka-importanting malaman natin kung sila ba ay competent at worthy na maging part ng Senate. So pipili tayo ng up to 12 candidates for the Senate at isang party list. Para naman sa Congress and local council, ito yung mga positions na dapat natin i-vote. On election day, pwedeng-pwede po tayong magdala ng listahan or kodeko kung sino nga ba ang mga iboboto natin for the elections. But bawal na po ang mag-campaign during the elections. It's 2025 at kung nabibili pa din ang boto mo, then good luck sa'yo. Step 2. Find your precinct. Ang mga precincts ay usually nasa mga elementary school kung saang barangay ka nakatira. Pwede mo nang i-check ang iyong precinct dito sa website ng COMELEC. Step 3. Go to your assigned precinct. For seniors, PWD, and pregnant women, meron po tayong early voting from 5 a.m. to 7 a.m. At ang regular voting naman is from 7 a.m. until 7 p.m. Step 4. Approach your electoral board at your polling place. Ibigay ang iyong kompletong pangalan at precinct number. Pwede ka ding magdala ng valid ID for verification. Once your identity has been verified, bibigyan ka ng blank ballot, secrecy folder, and marking pen. Remember, isa lang ang ballot na ibibigay sa atin kaya bawal magkamali. Sundin ang mga instructions na ito para hindi maging void ang iyong boto. Step 5. Cast your vote. Once ma-receive mo na ang iyong ballot, folder, and pen, maghihintay ka sa labas ng voting area hanggang ikaw ay matawag. Patience is the key. Pwede kang magbaon ng tubig, pagkain, at paypay habang naghihintay. Kapag time mo na bumoto, always remember na dapat fully shaded yung circle ng mga pipiliin mo. Makikita mo din ang maximum na pwede mong iboto. Pwede kang mag-undervote, let's say for example sa Senate, out of 12, 10 lang ang iboboto mo. But bawal na bawal ang lumagpas sa maximum number of candidates kasi magiging void ang iyong boto for that position. For Congress and local council, pwede ka ding mag-abstain or hindi bumoto. Number 6. Feed your ballot to the ACM. Ano nga ba ang ACM? ACM stands for Automated Counting Machine. Dito natin ipapasok yung ating